Si Liza ay isang dalaga na nakatira mag-isa sa isang maliit na bahay sa gilid ng kagubatan. Sanay na siyang mag-isa, ngunit isang gabi ay nagbago ang lahat. Sa gitna ng katahimikan, habang nag-aaral siya para sa kanyang pagsusulit, biglang naputol ang kuryente. Nababalot ng kadiliman ang buong bahay. Kumuha siya ng kandila at sinindihan ito, binabalak na ituloy ang pag-aaral. Habang naglalakad papunta sa sala, napansin niyang bukas ang bintana sa likuran ng bahay. Agad niya itong nilapitan upang isara. Sa kanyang paglapit, may narinig siyang mga yapak sa labas. May tao ba doon? Bulong ni Liza sa sarili, kinikilabutan. Lumapit siya sa bintana, nagdadalawang isip kung sisilipin o hindi. Ngunit bago pa man siya makapagdesisyon, may malamig na hangin ang dumaan sa kanyang likod. Napatingin siya sa paligid, ngunit wala siyang makita. Sinara niya ang bintana at muling bumalik sa kanyang mesa. Nagpatuloy siya sa pag-aaral, pilit na binabaliwala ang kakaibang nararamdaman. Ngunit ang kanyang pagkabalisa ay muling lumutang nang marinig niyang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Isa-isang tumayo ang kanyang mga balahibo. Sinara ko yon, di ba? Tanong niya sa sarili. Nagmadali siyang tumakbo sa kwarto at nang buksan ang pinto, wala siyang nakita. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Nakita niya ang isang piraso ng papel sa kanyang kama. Dahan-dahan niyang dinampot ito at binasa ang sulat, "Hindi ka nag-iisa." Biglang nag-init ang pakiramdam ni Liza, tila ba may nakamasid sa kanya. Agad niyang binuksan ang ilaw ng kanyang cellphone at tiningnan ang paligid. Nang wala siyang makita, napilitan siyang umupo sa kama, nanginginig at hindi makapaniwala sa kanyang nabasa. Habang siya'y nakaupo, may naramdaman siyang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Napaikot siya ng mabilis, ngunit walang tao sa likod niya. Ang kandila sa sala ay biglang namatay, at ang kadiliman ay muling bumalot sa buong bahay. Sa takot at gulat, dali-daling tumakbo si Liza palabas ng bahay. Habang tumatakbo siya sa kalsada, naririnig niya ang mga yapak na tila sumusunod sa kanya. Hindi niya alam kung sino o ano ang nasa likod niya, ngunit ang isang bagay ay malinaw, hindi na siya kailanman muling magiging mag-isa sa gabing iyon. At sa bawat gabing darating, laging nandoon ang multo ng kanyang karanasan. Patuloy siyang susundan, binubulungan ng mga salitang hindi niya malilimutan, "Hindi ka nag-iisa."